thank you for the opportunity that you are giving us, O God, to gather together to worship and listen to your word. Father, we pray for the divine understanding and divine wisdom, Lord, para maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at ganun din sa mga online naka-join sa online. Father, we pray for your blessing and understanding we acknowledge in every one of us. Father, thank you. We glorify and magnify you. In Jesus' name, amen. Napay kas na ulit ito. Praise. Parang iba ang sound. Okay, so good afternoon to everyone. Sino ang hindi nakalabas noong anniversary? Di bali, nakapag-join naman kayo ng online. Salamat sa Panginoon at ayan, mga music team natin ay punta sila sa Macau and because their seminar will start tonight doon din sa Macau, kaya sunod-sunod talaga ang mga activities natin. So we praise the Lord. Kagaya ng sabi ninyo na nagkikipag-join pa na kayo sa online. Salamat kay Lord sa sa technology ngayon. Na kahit gano'n na hindi kayo makalabas, at least nakikipag-join kayo sa pamamagitan ng online natin. So, pero still pa rin, dumati physical na adaka, di ba? Iba pa rin talaga. But anyway, ipag-pray ninyo para sa next anniversary natin, at least nakalabas din kayo. Anyway, let's go to our topic this afternoon. Let's go to Luke chapter 8. Sa Luke chapter 8 po tayo. And in Luke chapter 8, let's start in verse 40. 40. Yeah, verse 40. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Alam po natin na noong panahon ni Jesus, siya po ay palaging pumupunta sa iba't ibang lugar. Yan. Sa iba't ibang lugar para ibahagi ang the word. Okay? And when he returned, sabi niya dito, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. In verse 41, sabi niya, then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house. Okay? Sa lugar na yun, may isang tao, ang pangalan si Jairus. Siya po ay ruler of that synagogue. Mataas pa ang kanyang katungkulan. At sabi niya dito, came and fell at Jesus' feet. Lumapit sa ating Panginoon at siya'y nagmamakaawa. Siya'y nagmamakaawa because, sabi niya sa verse 42, because his daughter
his only daughter. Talagang na-emphasize nila, only daughter. A girl of about 12 was dying. So makita natin dito na ang taong ito ay may problema. Ang laki ang kanyang problema. At siya po ay lumapit sa ating Panginoon. It's good, this man came to Jesus. Alam niya kung ano ang kanyang nilalapitan. Alam niya kung ano ang kanyang nilalapitan. Alam niya na ang kanyang lalapitan ay siya ang solusyon ng kanyang problema. Kaya sabi dito, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. On the way si Jesus, ang daming mga tao na sumasalubong sa kanya. And the woman was there. At may isang tao, may isang babae na nandyan din. At sabi niya dito, who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. Imagine naman natin yung 12 years. Nagkasabay din siya, nagpadpadahan. 12 years nagsasakit. 12 years na nagbe-bleeding. Siguro ito na, mahina na. Very pale na. Because you will just imagine for 12 years. Pag na na-sustain pa, pag na si Bibian pa. Pero sabi niya dito, hearing this, nakagawin ka. Saan na tayo? Verse 44 na pa sa Bishop. Sa 43. 43. Okay. As Jesus on subject 1, verse 2, verse 44. She came up upon hearing it. Sabi niya doon sa Lasano. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately, her living stopped. Kita nyo, tignan ninyo ang turning point. Ang buhay, turning point ng healing. Okay? First, upon hearing it. So, may faith siya, pero yung faith na yan, hindi lang faith. May action. Kagaya ng palagi sinasabi ni Bishop, kailangan yung faith mo, kailangan may action. Hindi pwede yung basta mamati ka, kasi awan hindi action na. Kailangan may action yung faith natin. Kaya yung turning point ng buhay ng tao nito is, karoon siya ng faith, then inaksyonan niya, kaya sabi niya dito, she came up behind him. She came up behind him and touched the edge of his cloak. Kaya imagine na natin napakinggan din niya si Jesus ng doon. Ang daming mga tao, di ba? Ang daming mga tao. Sa kadami ng tao, siyempre, siya masakit. Siya masakit. Siguro ang hina-hina yung kanyang katawan dahil nag-bleeding na siya ng 12 years. 12 years na nag-bleeding. Masakit siya. Ang daming mga tao. Pero ang napakaganda doon, inaksyonan niya ang kanyang
kanyang pananampalataya. Hindi niya hinayaan na nakadlangan ang kanyang paglapit sa ating Panginoon, na kahit anuman ang kanyang sitwasyon, ay pinilit pa rin niya talagang lumapit pa rin siya sa ating Panginoon. Dahil, dahil nasa isipan niya na kung matouch niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, ay magagamot siya. Kaya, dapat yung faith natin may action talaga. Kaya kung sabi natin na nananampalataya tayo, syempre kailangan pupunta tayong magpuri. Karamihan sa mga tao ngayon, I am a Christian. Pero, sa oras ng pagpupuri, nasa labas naman. Di ba? Praise the Lord kay Brother George. Yeah? Siya po ang asawa ni Sister Gloria. Hindi niyo alam. Kinasal sila doon sa Quafo noon. And, yes, Quafo. And, ayun yan po. Ayun ba? But, praise the Lord, kahit ganun ang sitwasyon niya, pero habang nakikinig sa salita ng Panginoon, tama nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Habang tayo nakikinig, binabago tayo ng ating Panginoon. Habang tayo nakikinig, ay nadidevelop or yung faith natin. Kaya, tama, kailangan na makinig ang isang tao. Kaya ang isang tao, kahit anong klaseng tao yan, kung palaging nakikinig sa salita ng Panginoon, wala pong mentis yan. Habang nakikinig yan, magiging believer. Maliban lang kung talagang ayaw na i-reject niya. Pero while he is listening to the Word of God, because the Word of God says that faith comes by hearing and hearing the Word. Ayan. But remember, it must be anointed. Kasi, kagaya ko noon, palagi naman ako, nakikinig naman ako. Diba? Kikinig naman ako, pero hindi naman ako nababago. Hindi ang people lang pala, kanta-kanta kami dyan, simbaan. Nagisuro ako pa, hindi uping, kasjay. Matpas ti Juan, kasaan niya ibiyang ti uping, nakabataan na, nasala ijay, ngay karon ijay, nabiyag, gano'n. Sinasabi mo, Kristyano ka, pero wala. Pero anong magaling ka kwa? Ang leader ng ministro ng church namin noon, ang isusuro ijay church, nagtuturo doon sa church. Tapos, ijay nga salaan, ikararag na maggamin. So, no, ikararag na, tapos lagi panulog mo, holy ni Jayan, tahan mo gano'n na amo. Ganon. But I thank the Lord because I came to know the Lord na iba. Yeah? Kung talagang anointed message ang pinapakinggan mo, it really change you. Babaguhin ka. Yeah? Salamat sa Panginoon dahil when I heard the Word of God, talagang tuloy-tuloy na yun. God had given me the desire to serve Him. And we could sing here. Let's continue to sing. Tuloy tayo. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately, her bleeding stopped. It's a miracle. So, sabi ni Jesus, who touched me? Who touched me? Sino humito sa akin? Sabi ni Jesus. Remember, doon sa
pwedeng i-touch, no? Dahil, parang Ilocano, umaliwag-wag na hindi na tao. Ado, di magsagsagit kay Juana. Maraming pwedeng naka-touch. Pero tinatanong pa rin, sabi niya, who touched me? See? Sino? Jesus said, when we all denied that, you see, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Master, sabi niya, ang mga tao diyan, there are many people crowding you, pressing against you. Maraming pwedeng humipo sa iyo. Maraming mga taong pwedeng nag-touch sa iyo. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. You see? Someone touched me. Na ito ay linchaya. Ito yung sabi ni Bishop, yung magpuri sa Panginoon, kailangan magpuri ng Espiritu at katotohanan. Tingnan ninyo, ang daming pwedeng nag-touch kay Jesus. Pero, hinahanap pa rin ang Panginoon kung sino ang humipo sa Kanya. Dahil alam ng Panginoon na may tao doon na buong puso na talagang intention niya na lumapit sa Panginoon, intention niya na talagang ipuin ang Panginoon, iyan galing sa isip at sa puso, talagang yan ang kanyang intention. At alam ng Panginoon niya. Diba? Yung mga disciple niya dito nagsabi, maraming mga tao na pwedeng mag-touch sa'yo. Someone touch me. Pero sabi pa rin ni Jesus, someone touch me. I know. Sabi niya. May nakita akong ano dito. Isya. Kung talagang, di ba yung babae ang talagang naka-intensyon na lumapit para hipuin? Tapos sabi niya, I know, someone touched me. I know that power has gone out from me. Isugayang nakasyaya. Kung talagang nasipuso ka na tayo, makita ni Apo Diyos, makita ng Panginoon ang puso mo, then you will receive the power of God. You will receive your healing. You will receive your restoration. You will receive your deliverance. Diba? Yes. Next verse. Then the woman, tingnan ninyo. The woman seeing that she could not go came trembling and fell at his feet. Yung babae niya, alam niya siya yun. Alam niya siya yun. Kaya lumapit sa ating Panginoon na trembling. Sabi niya, trembling. So kaya nga, kita niya, aamumagkat mo talaga ka. You know, yung sa puso mo, kung talagang you are doing it with all your heart. Kung talagang sipupuso ka, alam mo din yan. So, in the presence of all the people, sabi niya dito, in the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Oh, praise the Lord. One more lesson. Diba sabi niya? Sabi ni Jesus, who touched me? Who touched me? Hinahanap niya, di ba? Hinahanap niya kung sino ang humipo sa kanya. Alam ninyo, tingnan ninyo. Ang daming mga tao doon, di ba? Ang daming mga tao doon.
sa iyo. Alam ninyo, ganito din yan. Kung talagang sa buong puso mo na lumapit sa ating Panginoon, buong puso mo na gagawin mo, buong puso mo na talagang nandoon ang pananampalataya mo sa Panginoon, at hindi lang pananampalataya, kundi may action, I tell you will get the attention of God. You will get the attention of God. Huh? Makukuha mo ang attention ng Panginoon. Kaya nga, ang dami-daming tao doon, di ba? Ang dami-daming tao doon. Pero siya, ang babaeng yan, yung may intensyon talaga na lapitan dahil naniniwala siya na kung matouch niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon ay mahihil. She got the attention of God. Ganun din tayo. Kung talagang magpuri tayo ay maglingkod sa Panginoon na may katotohanan. Ganun din kung may nararamdaman tayo. Nakalimutan ko yung may isang kapatid daw na kaya sabi ko, pwede namang mag-testimony. Doon sa ano natin sa healing crusade natin sa Central. Yeah? Na ano daw niya ang kanyang paningin. Nagiging clear yung kanyang paningin at pwede niyang alisin na ang kanyang eyeglass. Kalimutan ko yung kaya sabi ko, pwede na yung sabihin na mag-testify. Pero walang time. Baka sa Sunday mag-testify niya. Hallelujah. Praise the Lord. You know, God knows our hearts. God knows our desire. Alam ng Panginoon. Kaya, kung tayo talagang nananampalataya, pero sabi ko nga, sabi natin, hindi lang pananampalataya, kailangan may action yan. Kailangan may action yan. At makikita natin dito, kikilos ang ating Panginoon. Yeah? Kaya sabi, tutuloy natin, sabi niya, in the presence, in the presence of all the people, she told why she had touched him. Tigal-gal na imasinag. Sinabi niya lahat ang rason kung bakit niya hinipo ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. God bless you po, Bishop. Ayan. And she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Instantly healed. Next. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo isang miracle dito. Isang miracle dito is, sabi niya, then he said to her, "Daughter." Yeah? Inatrisan niya na daughter. Praise the Lord. Yeah? Inatrisan niya na daughter. Ang malaking milagro sa buhay natin ay noong tayo'y tinanggap at nagiging anak ng Panginoon. May anak tayo ng Diyos, di ba? Sabi nga, saan yung verse na palagi natin, binabasa natin na once you were not a people. Sabi niya doon. Once you were not a people. But now you are a people of God. Una na. Ay, ibig sabihin, hindi tayo tao ng Panginoon noon. Pero salamat kay Lord dahil nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas natin, nagiging tao tayo. Isumot kagaya ka. Nung maminsan ko na
animal ka talaga. Diba naman minsan ka nadatigas na, animal ka talaga. Kunada. Why? Because once you were not a people. Kunada maggaling. Ano ba? Sino man? Kaya, yan ang isang bagay ng milagro. Yeah? We became. But you are a chosen. Somebody. Ada ito ni. Yeah. Ito, tignan ninyo. Basahin ninyo. You see? Once you were not a people. But now you are the people of God. Once you are not, you had not received mercy. But now you have received mercy. Anya tayo marang ilig. Yan. Once you were not a people, but now you are a people of God. Kaya praise the Lord. Kaya sabi ko nga, isang bagay na malaking milagro na natanggap natin sa Panginoon when we became His daughter, son and daughter. Praise God. Your faith had healed you. See? Makita natin din ang faith ng babaeng ito. Yung pananampalataya. Pinagaling ka sa pananampalataya. Pero hindi lang yung pananampalataya, yung buhay na pananampalataya. Na faith with action. Because faith without action is dead. Hallelujah. And that is nung naging anak tayo ng Panginoon, nung na-addressan tayo na anak ng Panginoon, ay miracle yan. That is a miracle. That is a gift of God to each and everyone. When we receive Him as our Lord and Savior. And another thing that we could learn in here is, sabi niya, your faith has healed you. Go in peace. You see? Go in peace. I believe na noong naging Kristiyano, tunay na Kristiyano tayo, doon natin naramdaman, doon natin natanggap yung tunay na kapayapaan. Noon, kaunting bagay lang, worried ka. Kaunting bagay lang, mariripukan ka. But we praise the Lord. Ano pa ang rason na nagkakaroon ka ng peace? Kapayapaan. Because you know and you know whom you are serving. You know your God. Alam mo ang Diyos mo na hindi ka pababayaan. Hindi ka iniiwanan. Kahit anong ginagawa mo, kahit saan ka pupunta, alam mo na may kasama ka at may karamay ka. Yan. Kaya kahit sunod-sunod ang problema, at peace ka pa rin. Of course naman, hindi naman maaalis yung kung minsan umiyak ka, kung minsan pero at least nandoon pa rin yung kapayapaan sa puso mo. Yeah? Pa rin ang kapayapaan sa puso mo. Yeah. Because you know and you know that God is there for you. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, we praise God for the gift of peace. Kahit ito, gift ng Panginoon ito. Yung pagaling natin, yung healing, we praise the Lord. That is working sa pamamagitan ng milagro ng Panginoon. And even this peace, alam niyo, walang makakapagbigay ng peace, ang Panginoon lang. Panginoon lang. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang gagawin natin, magpatuloy tayong maging matatag sa Kanya. Kaya makita natin itong babaeng ito. See? Na-heal. Imagine, 12 years na nagbi-bleeding. Okay? Ang turning point ng kanyang buhay, noong napakinggan niya ang Panginoon. Noong napakinggan niya ang Panginoon, lumapit sa Panginoon. Okay? Lumapit sa Panginoon. May action. Okay. So, healing comes
faith, then action equals Son of God and coupled with miracle. Tignan ninyo. Nagiging na-addressan siya na anak ng Diyos, then sabi niya, your faith has healed you. Kaya, yan ang napakaganda. Yung faith natin, kailangan na talagang may action yan. So, ano ko lang Kristyano ka? Ay, ka, simbaan. Kasi dyan, no ko lang namamati ka sa uti-apo. Ang pamutisan ka. Ayan na may garo, pamati mo ko lang namamati ka. Han ka ba't natulog? Han, ayan. Masama na ang dati action na. Yung action na di dyan, yan iti ebidensya. Di dyan pamating. Right. Amen? Hallelujah. So magyaman tayo, magpapasalamat tayo dahil tunay nga na buhay ang ating Panginoon. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Okay. Let's continue to open our Bible in John. In John chapter 4, verse 10. Dati ka kung ibalilin ko niya siya. Sino na nagtumig ka? Nakakaya, no? But I would like to just, let us just be reminded. Sabi niya dito, Jesus answered her, if you knew the gift of God, and of who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Kasi galing tayo. Tipigsa tayo na Kristyano. Pigsa tayo na Kristyano, tatlong nakapagpatuloy tayo. Kasapunan tayo na talaga Espiritu Santo. Kasapunan tayo na Espiritu Santo. Espiritu Santo tata, isulti ang garang-garang at ibilog tayo. Kadno kanayon tayo nga magmagnon Espiritu Santo. Kanayon tayo magmagnon Espiritu Santo. Nga magmagnon tayo Espiritu Santo, ijay nga maparita tayo, mapapigsa tayo. Kag ijay nga aramanan na tayo kani Apo Diyos. And there is a gift that it was kasaalay. Di ba jay managbaso tayo ito yung babae. Okay. Nanapan hindi bumon, kaya yung pamili siya pinikanan. Pamili siya pinikanan. Isuya ko lang ni Apo Diyos nga. Dahil ay ko lang ni Bishop Mikalman nga, dahil inuman tayo, kada nung agad-katangon tayo, na bunagwa, kada Watson, water, kada uminom tayo nga, madamdama. Awan na rin, kasakulat tayo na uminom. Yan, diba? Mamawang tayo. Pero dahil ito'y danong, nga itan niya po Diyos, ay hallelujah. Isuda ito iti, ang nga maawawan, ang ka mamawawaw mo rin nga maibibos na kasalanan. And this is what we need to desire, especially in these last days. Awan naman tayo nga mapuspos ni Espiritu Santo. Awan, kumakoy tayo. Ganto no kumakoy tayo di panagserbi. Awanan, no kumakoy tayo panagserbi. O may testing, awan, matinag tayo. Umadayon tayo kani Apo Diyos. That's why we need to always be filled with the Holy Spirit. And how we gain His living water. We need to desire in us
water. Hallelujah. Kaya nalasawan, daman. I-deserve mo, salamat lang din na. Uminom ka, tinanong. Yan. Mabaw ka, uminom ka. Tapos dyan, you ask the Lord and God will fill you. We ask God and God will strengthen us. We ask the Lord and God will fill us. What are the ways that we could be filled? Ayan. Praise and worship. Praying, praise and worship. So data, healing thing mo, talagang nagdaydayaw ka na rin ka ni Apo Diyos na ito. What? The Espiritu ka kinapuno. Talagang yung Espiritu ni Apo Diyos, Almighty presensya ni Apo. Isuuray, handa ka nga, iligtas ka. Ang-agas na ka ni Apo Diyos. Nung kitaan nyo, hangagasan ni Apo Diyos na gitita tao. Makita ni Apo Diyos na gitita talaga kasi pupuso. Ha? Nagkaduti na tao nga. Talagang uray, handa ka masagit. Agasan ni Apo Diyos. Why? Because of the presence of God. Kani ako na ni Bishop, Apo Diyos, nagkibang ako sa nagtayo. So, oray naman tayo, manggilitan. Agasa ka kami Apo Diyos. Kung natin bundaway, ay kagbiblikal maglaan, magnada kayo katiye, halos yun lang hindi masakit, madati bundaway. Mahal na kasapulan na, baya lang na ang ikararag na Yes, why? Because the presence of God will come down. Come down. Ang mura. Pwede sa puso na dahil kapada. So na, kahit ako mati, aramidin tayo. Worship the Lord. Pray. Worship God. Na may ayaw di ako palagi palang tayo. First time ni Jay, nga nangyari dito po. Die tayo. Jay, shelter room. Rugyang tayo pala agad. May pala ang ni Jay, Panti Mandarin Hotel. Yan, Jay, supposed to gano'n ka. Jay, nasa sawang na, wagad Mandarin Hotel, Jay. Kurang tayo magkikitiman tayo, volume tayo malagos ng awan pa'y alas 10. So na, kasapulan na talaga na obey the instruction. Obey the instruction. We praise the Lord because first time na nangyari di dyan, na dayo kayo dyan na tindog na pala, worship for the Apo Diyos. I praise the Lord because I believe that God works. At alam ko po na habang nagpupuri tayo sa Panginoon, nalalapit ng Panginoon ang mga kaluluwa sa kanyang presensya. Uray mo, kita nyo kat, iso nga uray mo kaskas, ano kat nga naipanpanang na yung chay-kway-chay. Diyan ngayon, pagsigsigarin mo, ang dapat diyan. Ito magbidya iwan. The speaker, diyan di pagkakuan. Kita ako habang magpuy-puy na, kaskas na. Ang dung-dung naman. Ang dung-dung naman. Inbayin niya yung panunod ko, didistino ako di Cagayan. Didistino ako di Cagayan. Umay na makigimong dahil dyan nakakainom na. Nakatungod na ako sa dung-dung na. Ang dyan ima na nakaporche tawa na sigarilyo. Yan. Man, at may isang pastor tayo tata. Dahil nakaramit di kasi dyan. May isang pastor tayo tata. So haan mo nga ma-underestimate mo kasi ano nagkaraw ni Apo Diyos. So, di na-imulat, may panunod ko iso nga mura naman ka, sige lang, mura sigarin ko kayo daw, basta din-din kayo. Mapurwakan kayo ni kami, pagkakabalit di ako, kayong sigarin yun.
Dahil aramid nyo, ang palintungan testimony. Amen. Dahil mag-alik ang kararap ko ka, adamon doon din nangyari at nagbalin na pastor tayo. Ayan. So, we praise the Lord. Ito po ang aking mai-share ngayon. Let's continue to be strong. And, kasi nga, iti sekreto nga lang yun tayo. No, malaki na tayo na madry tayo. Malaki na tayo na madry tayo. Nagkararan tayo, magdayaw tayo. Yan. Dayaw tayo, ito naman. Ibaon niya ang tutulong ang sibukan niya tayo. Sibukan niya tayo, gana na kumigsa tayo man. Kasi yan, hanggayon na. Hanggaman na ibang baga nga ang perfect tayo, mahanda yung mga maupukay. Ang dagaron, hindi mo yung mga maupukay. So, itulog ti Kristiyano, maupay. Yan. Isunay natin at adalan tayo na agda nga ang dati kalaban. So, matapnitahan. Tapnitikastahan tayo na magnan. Then, talagang kailangan na umpag tayo. Kas ano tayo nga, kanayon mga papisa. Ang kararag tayo, ang dayaw tayo kani Apo Diyos. Ang dungag tayo ni sa ti Apo. Naginada tayo, weapon tayo. Yan pa mga paraan para tayo mapalakas sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya, praise the Lord. At ito ang aking ibabahagi sa hapon ito. Let's continue to serve God. Amen? Father, in the name of Jesus, we want to bless you. We want to thank you, Lord, for your word that we have heard. You are the healer, O God. You are you are our God. You are our salvation, Lord. Father, thank you for you have called us, Lord. Tulungan mo kami so that we will continue to listen and continue to praise and worship you, continue to obey you, Lord God. Apo, nagtipamati ni Lord, strengthen our faith, O God, so that whatever testing, whatever circumstances, we would continue to serve you. Father, we glorify your name for you are so wonderful, God. Salamat din, Panginoon, sa pagtapos ng aming gawain, aming anniversary, O Lord. Salamat, Lord, sa victory na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka namin, O Diyos, sampahin ka namin dahil napakalakila mo. Lord, thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen.